Sinermonan nga ba ni Enrile si Amy? Bakit parang may bumaliktad? Bakit ang dating kakampi ngayon parang bumabanat? Isang matandang politiko, tahimik, matinig, pero ngayon nagsalita siya. Ang tanong, bakit parang si Amy, si Bato, si Padilla, si Bongo ang pinatatamaan niya? At higit sa lahat, anong koneksyon ng sermon niyang ito sa pagkakakulong ni FPRRD sa dahig? Akala mo alam mo na ang buong kwento, pero sa dulo ng script na ito, baka mapaisip ka. Samantala, binigyan din ni dating Senate President at kasalukuyang Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile na ang problemang legal ng dating Pangulong Duterte ay hindi dulot ng mga batas ng ating bansa. Ito ay isang hinamang batas na ipinatutupad ng ICC. Dagdag pa ni Enrile, dapat pagsikapan ng kanyang abogado na makakuha ng kopya ng mga kaso ng ICC laban sa kanya para malaman nila kung bakit siya inutusang arestuhin ng ICC. Hindi niya tama na sisihin ng gobyerno ng Pilipinas sa kasalukuyang problemang legal ni Duterte. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Pagkababa ng eroplano mula Hong Kong, boom, huli agad si FPRRD ng Interpol. Ang PNP pa mismo ang tumulo. Walang press con, may warang of arrest, diretso sa ICC. Pero teka lang, hindi ba't may mga abogado at senador na sumisigaw ngayon ng illegal? Violation ng sovereign rights daw natin yan. Sino ang sinisisi nila? Tila si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ilan, pagtalikod yan sa ama ng bayan sa dating Pangulo sa linya ng gera kontra droga. Pero teka, may isang taong biglang nagsalita. Tahimik sa simula, pero nung nagsalita, para bang kumuha ang pundasyon ng kampihan. Juan Ponce Enrile. Sabi ni Enrile, we are democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. Normal? Oo. Textbook? Sure. Pero bakit ngayon niya ito sinasabi? Therefore, lumalabas na hindi lang ito random legal statement. Ito ay may direksyon, may tinatamaan, at kung babasahin mo mabuti, parang hindi lang ito lecture, parang sermon sa mga kontra sa ICC arrest. Kasama na dun sina Senator Amy, Senator Bato, Senator Padilla at Senator Bongo. Ika pa ni Enrile, the executive does not act alone, the Constitution is supreme. Boom! Linyang parang latay sa mga senador na ngayon parang tila gustong pagtakban ang pagkakaresto kay FPRRD. Pero teka, hindi ba't kaalyado niya rin ang dating Pangulo? So bakit ngayon biglang may distansya? Ito ang pinakamalupit. I will not burn the whole house to save the of a cook whose error, negligence, or hubris cause a fire in the kitchen. Mabigat diba? Walang pangalan, walang direktang pagtuturo. Pero alam mong kung sino. Alam mong tinutukoy ay ang tao ngayon ay nasa kulungan ng ICC. At alam mong hindi ito basta paalala. Ito ay pagpili ng panig. Hindi panig ng personalidad, hindi panig ng dating Pangulo, kundi panig ng batas. Therefore, kung si Enrile na mismo ang nagsasabi na hindi ko susugal ang republika para sa isang tao lang, ano pa ang depensa ng mga gustong ipaglaban sa FPRRD kahit labag sa batas? Babalik tayo sa tanong, sinermonan ba ni Enrile si Amy, si Bato, si Padilla at si Bongo? Hindi, pero parang oo. Hindi siya sumigaw, pero ramdam mo ang latay. Hindi siya nagngit-ngit, pero dama mo ang bigat ng prinsipyo. Alam mo ba walang lalaban sa mga sumisigaw ng sovereignty, loyalty at utang loob? Meron.
niya ay Juan Ponce Enrile. Kaya sa uli, huwag kang magugulat kung yung taong akala mong kakampi ay siya pala magpapaalala sa iyo na kailangang sundin ang batas. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Unang Korinto 3 verse 11, sapagkat walang ibang pundasyon maaaring ilagay ang sinuman maliban sa inilagay na ito'y si Jesucristo. Sa gitna ng kaguluhan sa politika, pagkakampi-kampihan at pagsigaw ng katapatan sa isang tao o ideolohiya, pinaalalahanan tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Si Kristo lamang ang tunay na pundasyon. Maaaring may mga lider na ating tinitingala, pinasasalamatan o pinaglaban, ngunit hindi sila ang batayan ng ating pananampalataya, hustisya o katapatan. Kahit gaano pa karami ang sumusuporta sa kanila, kahit gaano pa sila kakarismatiko, hindi sila ang tagapagligtas. Pero kung itinatag natin ang ating pananaw, prinsipyo at paghatol sa tao lamang, tayo nagtatayo ng bahay sa buhangin. Darating ang unos at ito ay guguho. Therefore, bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo, tayo tinawag upang manindigan, hindi sa pangalan ng sinumang politiko, kundi sa pangalan ng hari ng mga hari, ng presidente ng lahat ng mga presidente, na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus na siyang katuwiran, ang ating Panginoon Hesus ang katarungan, ang ating Panginoon Hesus ang tanging dapat nating paglingkuran ng buong puso, hindi ang sinuman, kundi siya lamang. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming tunay na pundasyon. Patawarin niyo po kami na minsay kami naging tapat sa tao kaysa sa inyo. Turuan niyo po kami maging matatag sa katotohanan kahit ito hindi popular. Gabay niyo po ang aming mga puso na sa bawat isyu ng lipunan, Ikaw pa rin ang magiging sentro. At gabay niyo po ang aming gobyerno, ang bawat lider, ang bawat mamayang Pilipino at lahat ng tao na isulong ang katotohanan ng kaligtasan ng aming Panginoon Kristo mula ngayon at magpakailanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito sa aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.